Okay? And then the strength of giving is adoration. Worship. Di ba? Worship. Pagka pinag-usapan ng pagsamba, bahagi po ng pagsamba ang pagbibigay. Kaya nga, kung iisipin mong mabuti, kung ang pagbibigay mo ay parangal sa Diyos, kung ang pagbibigay mo ay pagsamba sa Diyos, ang tanong, gaano ang pagsamba mo sa Panginoon? Gaano? Kaya bilang pag-ibig, bilang pasasalamat, bilang pagsamba, mga kapatid, hindi po lalabas na malaki yung ating pong goal para sa anniversary ito. Kaya nawa itong mensaheng ito ang magdadala sa inyo sa tamang pasya sa anniversary natin. 'Di ba? Because anniversary is a good opportunity for us to express our love, gratitude, and adoration and worship sa pinanggalingan ng lahat ng bagay. Yes, tandaan mo ito, na dati wala kang trabaho, ngayon may trabaho ka na. So may nagbigay sa iyo ng trabahong yan. Di ba? Manghihinayang ka ba, samantalang dati wala nga. Di ba? Dati wala nga, mga kapatid. At sa church natin, maliwanag po, mga kapatid, na ang tibok ng puso ng bawat isa ang magdedetermine at magdadala sa desisyon kung ano yung kayang i-offer. Kaya, mga kapatid, mga minamahal, I hope and I pray na sa church natin, ang giving, ang pinakamotibasyon, affection, appreciation, and adoration. Bakit ka magbibigay? Mahal na mahal ko kasi ang Panginoon. Kaya mahal ko ang gawain ng Panginoon. Bakit ganyan katindi yung ibibigay mo? Ay, alam mo, sa pasasalamat ko sa Diyos, hindi ko nakikitang sapat yan. Higit pa dyan, pwede nating ibigay sa tindi ng kabutihan ng Panginoon sa buhay ko. Ha? Bakit ganyan ka magbigay? Kasi ang kaisipan ko sa pagbibigay ay pagsamba. Di ba? Pagsamba. Isipin nyo kung gaano katiba yan. Yung ang giving mo, dahil sa affection. Yung ang giving mo dahil sa appreciation. Yung giving mo dahil sa adoration. Kaya ka nagbibigay dahil sa pagmamahal, dahil sa pagpapasalamat, dahil sa pagsamba. Kahit na sa ilustrasyon pa lang, magiging malinaw na sa atin. Ilustrasyon. Pagka ang tao nagmahal, hindi ba kayo nagugulat sa kaya niyang ibigay? Di ba? Ilustrasyon. Kapag ang tao nagpapasalamat, di ba? Nakapagtataka ba na nag-iisip siya ng kung ano ang pwede niyang maibigay bilang pasasalamat? Kapag ka ang Kristiyano may mataas ng pagsamba sa Diyos, magugulat ka ba kung kapag ka siya'y nagbigay, higit sa kanyang mga kung anumang tithes, offering o kung ano pa man yan, lahat ng giving, kaya niyang ibigay kapag ka naroon ang pagkilala niya. Kasi ang adoration po, kasama pa rin po ang recognition doon sa kadakilaan ng ating Panginoon. Meron po akong ilustrasyon bago tayo magtapos. Okay? Kapag ka ang bibigyan mo ay isang taong walang importansya sa'yo, okay, masyado ka bang nag-e-effort? Hindi ba? Sasabihin mo, kahit ano na lang, at least masabing nakapagregalo tayo. At least masabing may naibigay tayo. Tama? Pero kapag ka ang bibigyan mo, taong special sa'yo, taong mahalaga sa'yo, alam niyo ginagawa natin? May survey pa tayo eh. Uy, ano kaya magandang maibigay ko sa kanya? Kasi special na tao sa akin yan eh. Mahalaga siya sa akin eh. Ano kaya yung magandang... Minsan nahanap ka pa ng kaklose niya eh. Uy, alam mo ba kung ano yung gustong-gusto niya? Kasi ang dami mo ng pinagtanungan. At nung ibigay mo, mula doon sa nakuha mong mga sagot ng tao, ay matutuwa yan pag binigyan mo nito. Ay sigurado yan, ma-appreciate niya pag binigyan mo nito. Paalam niyo po yun, nagtanong ka na, talagang ang dami ng tinanong mo, nung ibinigay mo, pagkatapos mong ibinigay, nag-aabang ka. Nagustuhan kaya niya? Di ba? Natuwa kaya siya? O kaya yung inutusan mo, uy, ano sabi niya? Hindi dahil sa umahanap ka ng kapalit, kundi gusto mong tiyakin na nalugod siya. Bakit? Special siya sa'yo. Opo, mga kapatid. Si Mamaris nyo, hirap na hirap ako regaluhan yan eh. Hindi dahil maluho siya. Kundi ang idea po, yung taste ko at taste niya magkaiba.
Di ba? Heto ko. Nung una, ganito yung sitwasyon namin. Lahat ng pupuntahan ko, ganda dito. Tingin ko, bagay na bagay. Bagamat si Ma'am Maris yun naman, kahit ano naman, bagay po talaga dyan. No? Ang hindi lang bumagay sa kanya, ako, mga kapatid. Pero lahat, okay? So, tingin ko bagay na bagay. Tapos, kung ano yung medyo may halaga, yung mahal, yun ang pipiliin ko. Dahil gusto ko pagka para sa kanya, kahit pa paano, medyo, yung hindi ka man mayaman, yung dahil sa pag-ibig na mayaman, willing kang, kaya lang mga kapatid, yung taste ko, tsaka taste niya, iba. Pagka sinabi ni Marisa, ay, ang ganda niyan pa, na hindi naman totoo sa kanya, mawiwili ako, bili ako ng bili ng ganon. Naintindihan niyo po? Kaya isang araw, nag-usap na kami. Opo, kasi pag may pinupuntahan ako, wala ka pang ibibigay sa misis mo? Nako, nagkasundo na po kami. Diba? At doon sa pagkakasundo namin, hindi kailangang sorpresahin ko siya. Okay? Dahil ako nasusurpresa pag hindi niya gusto So, dahil mahal ko siya, ang usapan na namin, pag bibili ako para sa kanya, sasama na siya. Diba? At alam niyo po, ang narealize ko, nakakamura ako pagkasama ko siya. Kasi ang mentality ko, pag mahal, areglado di ba? Kasi pagka yung may halaga sa'yo, areglado po yun. Di nung siya na ang pumipili, sa totoo lang, mas mura yung pinili niya kaysa bibigay ko sana sa kanya. Nakatipid pa ako, mga kapatid. Pero hindi dahil gusto ko magtipid. Ang issue, pag mahal mo, ang ikasasaya niya, ang concern mo. Gusto ko lang itanong sa inyo, mahal ba natin ang Diyos? Concerned ba tayo kung ikasasaya ng Diyos yung, di ba? Ano kayang mararamdaman ng Diyos kung pinag-uusapan natin yung ibibigay para sa Kanya? Tapos ito tayo, nagtatalo tayo, di ba? Bakit kailangan magbigay tayo ng ganun? Bakit, di ba? Hindi naman siguro dapat maobliga yung sarili ko sa ganyan, di ba? Bakit pagka ganun? Ang daming usapan ng iba. Buti na lang sa living water, walang ganun. Dadalawa lang kung meron man, Mga kapatid, I hope nakukuha niyo po yung klarong ideya po nito. Pagka ang tao wala lang sa'yo, minsan, makapagbigay ka o hindi, walang problema sa'yo. Pero pagka importante sa'yo, hindi ka magkandatuto Isip ka ng isip. At alam niyo po, hindi mo po pwedeng sabihin, mahal ko yung asawa ko, kaya lahat ng mga pinagtirahan ko dito, di ba? Ito, hindi ko na makain, di ba? Sayang to, ihalo mo nga doon sa, maiuwi ko sa kanya kasi, di ba, pagka mahal mo yung tao, hindi yung kung ano yung tira-tira, yun po ang ibibigay mo sa kanya. Tama po? Ibigay mo po yan sa baboy, matutuwa yun. Pagka binigay mo yan sa ano ba yan, pinaghalo-halo mo pa? Kayo pagka kumakain kayo iingatan nyo pong magkasama yung kanin at saka yung baboy. Kasi pag pinagsama nyo yan, kanin baboy na po yan. So, ang gusto ko pong i-point out, pag importante, pag mahal mo, pag pinasasalamatan mo, pag kinikilala mo, tinitiyak ko ng isa sa manifestation nito ay ang pagbibigay. Kaya manghihinayang ka bang ibigay ang sarili mo sa Diyos na sinasamba mo, sa Diyos na pinasasalamatan mo, sa Diyos na minamahal mo? Manghihinayang ka ba na ibigay ang ganitong halaga sa Diyos na sinasamba mo, sa Diyos na pinasasalamatan mo, sa Diyos na minamahal mo? I hope na ang message na ito ay magkaroon ng malakas na impact sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang sabi po ng psalmist, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Ang isang Kristiyano na may pagmamahal pa sa salamat at pagsamba, nag-iisip kung ano ang pwede niyang ibigay. Hindi po tumatakas, umiilag, natitisod o negatibo sa usapan pagbibigay. Nag-iisip kung anong maibibigay sa Diyos. Kaya kung talagang mahal natin siya at grateful tayo sa Kanya at sinasamba natin siya, ito po ang magandang maging tibay at tatag ng anumang i-offer natin sa Kanya. Tumayo po tayong lahat.